Magandang araw mga bata. Para sa ating unang araw, personal na pag-unlad at pagiging aktibong mamamayan. Ano ang pagkakaiba ng dalawang bata? Sino ang mas natututo at umuunlad? Bakit? Ang pagiging aktibong mamamayan ay hindi lamang para sa matatanda. Kahit bata, maaari tayong makilahok sa mabubuting gawain na nagpapalago ng ating kakayahan at pagkatao. Ano ang personal na pag-unlad? Ang personal na pag-unlad ay ang pagkatuto ng bagong kaalaman, paglinang ng mabuting asal, pagpapabuti ng kakayahan at tiwala sa sarili. Ano ang aktibong mamamayan? Ang aktibong mamamayan ay nakikilahok sa mga gawain sa paaralan at komunidad. Sumusunod sa mga alituntunin at tumutulong sa kapwa. Kaugnayan ng personal na pag-unlad at pagiging aktibong mamamayan. Kapag aktibong nakikilahok ang isang tao, natututo siyang makipagkapwa. Nahahasa ang kakayahan at disiplina. Tumataas ang tiwala sa sarili. Nagiging responsable at mapagmalasakit. Ang pagiging aktibong mamamayan ay tumutulong sa personal na pag-unlad at sa ikabubuti ng lipunan. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang personal na pag-unlad? Alin ang nagpapakita ng pagiging aktibong mamamayan? Ano ang benepisyo ng aktibong pakikilahok? Sino ang maaaring maging aktibong mamamayan? Ano ang epekto ng pagiging aktibong mamamayan sa sarili? Gawin natin. Isulat ang tama kung ang mga gawain ay nagpapakita ng pagiging aktibong mamamayan at mali kung hindi. Ikalawang araw, papel ng aktibong miyembro ng pamilya sa pagpapalakas ng pamilya. Ano ang pagkakaiba ng dalawang pamilya? Alin ang mas masaya at maayos? Bakit? Ang bawat miyembro ng pamilya ay may papel sa pagpapalakas ng pamilya. Kahit maliit na ambag ay mahalaga. Kapag aktibo tayong nakikilahok, mas nagiging matibay at masaya ang pamilya. Papel ng aktibong miyembro
ng pamilya. Ang aktibong miyembro ng pamilya ay tumutulong sa gawaing bahay, sumusuporta sa isa't isa, nakikilahok sa mga plano at gawain ng pamilya, nagpapakita ng pagmamalasakit at respeto. Mga paraan ng pag-aambag sa pamilya. Pagwawalis, pag-aalaga sa kapatid o pagtulong sa mga gawaing bahay. Pag-aaral ng mabuti upang maging proud ang pamilya. Pagbibigay ng suporta at payo sa kapwa miyembro. Pagsunod sa alituntunin ng pamilya. Pagpapakita ng pagmamahal at kabutihang asal. Kahalagahan ng pagiging aktibong miyembro. Mas nagiging masaya at maayos ang samahan ng pamilya. Mas natututo ang bawat isa sa responsibilidad. Napapalakas ang pagtutulungan at pagkakaisa. Nabibigyan ng haligi ng suporta ang pamilya. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang ibig sabihin ng pagiging aktibong miyembro ng pamilya? Alin ang paraan ng pag-aambag sa pamilya? Ano ang epekto ng pagiging aktibong miyembro sa pamilya? Sino ang dapat maging aktibong miyembro ng pamilya? Bakit mahalagang tumulong sa pamilya? Gawin natin. Kung ang mga pahayag ay wasto, iguhit ang buong puso at biyak na puso kung hindi. Ikatlong araw, pag-aambag sa pag-unlad ng barangay at pakikilahok sa mga gawaing pam-barangay. Mag-thumbs up kung ang pahayag ay tama at thumbs down kung hindi. Pagtatapon ng basura sa tamang lugar. Pakikilahok sa clean-up drive. Pagsunod sa mga alituntunin ng barangay. Paggalang sa kapwa mamamayan. Pagtatanim ng puno at pag-aalaga sa kapaligiran. Ang bawat mamamayan, bata man o matanda, ay may kakayahang tumulong sa pag-unlad ng barangay sa sariling paraan. Ano ang gawaing pambarangay?
Ang gawaing pambarangay ay mga aktibidad na isinasagawa upang mapanatili ang kalinisan, masiguro ang kaligtasan, at mapabuti ang pamumuhay sa barangay. Kahalagahan ng paglahok sa mga gawaing pambarangay. Napapanatili ang kaligtasan at kaayusan. Lumalakas ang pagkakaisa. Nagiging malinis at maayos ang barangay. Nagkakaroon ng responsableng mamamayan. Ang pakikilahok sa gawaing pambarangay ay susi sa pag-unlad at kaayusan ng barangay. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Alin ang paraan ng pag-aambag sa barangay? Bakit mahalagang makilahok sa gawaing pambarangay? Sino ang maaaring makilahok sa gawaing pambarangay? Alin ang gawain na nagpapakita ng malasakit sa barangay? Ano ang nagiging bunga ng pagtutulungan sa barangay? Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang pangungusap at mali kung hindi wasto. Ikaapat na araw, pag-aambag sa pag-unlad ng bansa at paglahok sa mga gawaing pambansa. Ano ang nararamdaman ninyo kapag nakikita ang watawat ng Pilipinas? Paano makakatulong ang isang bata sa ating bansa? Kahit bata, may mahalagang papel tayo sa pag-unlad ng ating bansa. Kapag ang bawat isa ay nakikilahok at gumagawa ng mabuti, umuunlad ang buong bansa. Ano ang pag-unlad ng bansa? Ang pag-unlad ng bansa ay makikita sa malinis at maayos na kapaligiran, masisipag at responsableng mamamayan, pagkakaisa at pagmamalasakit sa kapwa. Mga paraan ng pag-aambag ng individual sa pag-unlad ng bansa. Pagsunod sa mga batas at alituntunin. Pag-aalaga sa kalikasan. Pakikilahok sa mga gawain sa paaralan at komunidad. Pag-aaral ng mabuti upang maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Paggalang sa watawat at pambansang awit. Kahalagahan ng paglahok sa mga gawaing pambansa. Napapalakas ang pagmamahal sa bayan. Natututo ng disiplina at responsibilidad. Nadaragdagan ang kaalaman
bilang mamamayan. Nakakatulong sa kaunlaran ng bansa. Ang pag-unlad ng bansa ay nagsisimula sa responsableng pagkilos ng bawat mamamayan. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Alin ang paraan ng pag-aambag sa bansa? Bakit mahalagang makilahok sa gawaing pambansa? Alin ang nagpapakita ng pagmamahal sa bansa? Sino ang maaaring mag-ambag sa bansa? Ano ang nagiging bunga ng pakikilahok sa mga gawaing pambansa? Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang pangungusap at mali kung hindi wasto. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang makabansa. Paalam!